Paano magpaanal ng kasal sa Pilipinas? Gusto mo nang tapusin ang isang kasal na hindi na gumagana. Hindi katulad sa ibang bansa, walang divorce dito sa Pilipinas. Pero may annulment. Paano ito ginagawa? Alamin natin. Ano nga ba ang annulment? Sa Pilipinas, walang divorce, pero may dalawang paraan para mapawalang bisa ang kasal. Ito ay ang annulment at declaration of nullity of marriage. Ano ang pinagkaiba? Sa annulment, may bisa ang kasal noong una, pero pinapawalang bisa dahil may legal na dahilan. Sa declaration of nullity of marriage naman, mula sa simula, walang bisa ang kasal dahil sa mga legal defects nito. Halimbawa, kung nalaman mong may unang asawa na pala ang napangasawa mo, null and void ang kasal niyo mula pa sa simula. Ano ang mga dahilan ng annulment? Dapat may legal na dahilan. Tulad ng psychological incapacity. Hindi kaya ng asawa mong gampanan ang responsibilidad niya sa kasal. Kung may fraud o panloloko, halimbawa, itinago ng asawa mo na mayroon siyang sexually transmissible disease o malubhang sakit, o itinago niya ang kanyang drug addiction. Lack of parental consent, kung under 21 kayo nang ikasal at walang pahintulot ng inyong mga magulang. Impotence o hindi kayang makipagtalik, o kaya naman ang alinman sa inyo ay of unsound mind o wala sa tamang pag-iisip nung nagpakasal. Ang pahintulot mo o ng iyong asawa sa pagpapakasal ay ginamitan ng force o puwersa, intimidation o pananakot, o kaya ay undue influence. Paano ang proseso ng annulment? May 5 pangunahing hakbang sa annulment. Una, dapat kumonsulta sa abogado. Kailangan mo ng abogado para sa tamang legal na proseso. Pangalawa, mag-file ng petition sa korte. Ang abogado mo ang maghahain ng annulment petition sa Regional Trial Court. Pangatlo, may pre-trial at submission ng pieces of evidence. Dapat mapatunayan ang basehan ng annulment. Kaya may psychological evaluation at testimonies. Pang-apat, desisyon ng korte. Kung mapatunayan ng dahilan, idideklara ng korte na wala ng bisa ang kasal. Pang-5, kailangang iparehistro ang annulment sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kapag may final decision na, kailangan itong ipa-annotate sa PSA at local civil registrar. Gaano katagal at magkano ang proseso ng annulment? Ito ang madalas nating itanong. Gaano nga ba katagal at magkano ang annulment? 6 months to 3 years. Depende sa kaso. Mas mabilis kung walang opposition mula sa kabilang partido. Magkano naman? 200,000 to 700,000 pesos. Estimate lamang ito, pero ang halaga ay depende sa experience ng abogado, psychological exam, at court fees. Mas mahal kung may appeal o komplikasyon. May mga myths din tayong tinatawag o maling akala about annulment. Maling akala number 1. Pwede akong magpa-annul basta hindi na kami nagkakasundo. Mali. Hindi sapat na hindi na kayo happy. Dapat may legal ground. Maling akala number 2. Kapag na-annul na, hindi na kailangan magbayad ng sustento. Depende. Halimbawa po, kung may anak kayo, obligasyon pa rin ng magulang na magbigay ng child support. Ngayon,
alam mo na kung paano magpaanal ng kasal sa Pilipinas. May tanong ka pa ba? I-comment mo ito sa baba at baka sagutin ko sa next video. At kung gusto niyo pang matuto ng tungkol sa batas, follow niyo ako para sa mas maraming legal tips. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po. Ako si Attorney Claribel Lucila.